Abay, may warrant of arrest na raw si Bongo sa ICC. Agoy, ubusin yata ang mga oposisyon. Dadalhin sila sa ICC. Pero ito yung pag-usapan natin. The previous administration fought for our safety. And they fought against criminality. And that it was unsafe for the criminals to roam the streets. And it was safe for people like you and me who are peace-loving to roam the streets even in the dead of night. Tapos, ang ngayong administrasyon na ito, ipupursigi kahit umalis na tayo sa ICC, ang ipakulong sila sa kanilang ginawa. History will judge us na it would be favorable to the Dutertes. Dahil sa panahon ni Duterte, talagang ang mga kriminal nagtatago talaga at maraming umamin na nagbagong buhay sila. May nakalusot na isa. Alam niyo na kung sino. Hindi lang yata isa eh. Kasama yata asawa. At ngayon, namumroblema tayo. Anyway, sa mga katulad ko na peace-loving na talagang nakita paano tayo namuhay nung panahon ng mga Duterte, maswerte tayo. At mangangarap tayo at alam kong patuloy tayong lalaban para makabalik ang isang Duterte sa pamahalaan at maibalik uli ang dangal ng bawat Pilipino, lalo na sa kanyang seguridad, kanyang pagkain, at syempre, yung korupsyon na ito na katakot-takot na patuloy nilang tinatabunan sa kung ano-anong issue, na wala man silang konkretong solusyon, na ito ang dahilan ng nagpapabagsak sa ating ekonomiya. Sana pag si Sara Duterte na, lahat ng ito ay mabago at dahan-dahan tayong totoong makabangon uli bilang isang bansa at bilang mamamayang Pilipino. Tinanong si Sandro Marcos tungkol sa issue ng bigayan ng maleta. Ito yung kanyang sagot. Parang may konting pikon. Ma'am, we don't dignify the testimonies of those fake Marines, or actually bodyguard na lang tawag natin sa kanila. O di ba? Hindi daw yun mga ex-Marines, mga bodyguards na lang daw. Ano yun? Downgrade? Ha? Alam mo, Congressman Sandro Marcos, meron kang mga protective agents na nasa iyo. Yung iba dyan, active na mga sundalo. They are VIP securities, no? Pare-pareho lang yan sila, mga bodyguard in ordinary sense. Bakit sasabihin mo, mga bodyguard na lang sila? Bakit? What is wrong with being a bodyguard? Diba? Does it demean the person? Hindi The roles that these people are doing is to protect their VIPs, to give their lives to the VIPs if necessary. Tapos sabihin mo, bodyguard lang. Diba? Para lang masabi mo na wala silang credibility. Alam nyo naman na yung mga pinagkakatiwalaan nyo sa mga nitty-gritty ay yung mga taong nakapalibot sa inyo, and it includes the VIP securities. Yung mga errands nyo sa bangko, mga pasundo sa ganito, puntahan yung ganyan. They are the people that you go to. Di ba? Tapos bodyguards lang. Ulul. Para sa amin, mas credible pa sila. Why? Because in the nitty-gritty part of politics, sila ang nakakakita kung ano talagang mga ugali ng mga amo nila na hindi nakikita ng publiko.